For the first time in Philippine history, nag-order ang presidente na tatanggap ang PGH ng 100 million a month. And then, later on, ang veterans naman, 50 million a month. Policy of his administration I see. na he will give priority to PGH by way of providing subsidy of 100 million a month and to the Veterans Memorial Hospital, 150 million a month. Ang alamang criteria niya yung malasakit at kalinga sa mamamayan. In terms of governance. Oh. I see. Mamamayan, PGH, sundalo, military, police, veterans. Sabi nga nila, maganda na yung may alam. Diba? Pero tingnan mo Kapelya, no? Dahil si Secretary Wendell, no, is part of the board of PhilHealth, siya mismo nagpatunay, hindi nila problema ang pera doon. Kasi, May pera. tama si Secretary, kasi talagang hindi problema, kinakaltas na kaagad yun eh. Hindi sila nangihingi ng pera sa gobyerno, di ba? Hindi, pero paano Walang budget. pumapasok sa PhilHealth? Yun yung Yun. ang ano, hindi ba? Yun yung issue ngayon. Kasi nga 200 billion ang backlog ngayon, na hindi pa po SEC natatanggap. Ang sabi, hindi umano. Ang naging problema nga, naging issue, bakit may pera na nga ang PhilHealth na sana pang kustos sa mga pangangailangang bayaran, kinuha naman, nilipat. So, which the Supreme Court said, it has to be returned. Tama po. At saka Secretary, So, ibig sabihin, nandyan yung pera. Hindi dapat na walang basis na kaltasan o tanggalin yung pera ng PhilHealth dahil by law na yan. o ilipat nila. Ka-allocate na yun. Di ba? So, sino kaya yung yung pinaka-may authority na ilipat-lipat yun or kunin yun or kasama ba yun sa May pending case yata na Pinay against the Secretary of Finance. Sa GDC ba ito? Yes, for approving the transfer of kawawa naman yung mga hospital na hindi nababayaran. Di ba meron tayong na-interview noon sila Dr. George sa PGH at saka sa probinsya? Ang laki ng utang sa hindi na nagpa-function yung kanilang ospital. Gusto ko yung matanong kay Secretary Wendell. For the first time in Philippine history, nag-order ang presidente na tatanggap ang PGH ng 100 million a month. And then, later on, ang veterans naman, 50 million a month. Were there marching orders for the DBM Secretary regarding this order of the President? Well, he said that as a matter of policy of his administration I see. na he will give priority to PGH by way of providing subsidy of 100 million a month and to the Veterans Memorial Hospital, 150 million a month. Policy niya. Kaya importante, mamili talaga ng maayos na presidente. No? Yan mga kababayan. Kaya nga, makikita ninyo yung kahalagahan ng tamang pagpili. Yun yung pangalawang criteria niya yung malasakit at kalinga sa mamamayan. In terms of governance. Oh. I see. Mamamayan, PGH, sundalo, military, police, veterans. Lalo lang nakakalungkot pag nakikita natin yung katotohanan sa kasinungalingan. Kasi sinabi nung nakaraan, ibalik na ang pera ng PhilHealth. So nagkaroon ng buhay yung mga doktor at ospital na may mga inaasahan pang singilin. Pagkatapos, maya-maya from 100 billion, naging 61 billion na lang ang binalik daw. Tapos na nagkaroon kami ng mga doktor na guess, doon namin nalaman, hindi pa pala nababalik. Uulitin ko ulit, yun yung kasabihan daw na
pinangakuan na nga kayo, gusto nyo pang matupad, ang spoiled brat naman, diba? So, yun ang nakakalungkot ng part that the Filipinos kailangan magising na. Maalala ko lang, Po. yung malasakit at kalinga sa mamamayan. Opo. Ito sana sabihin, pero sabihin mo na lang din. Ano mga chismoso? Talagang nasa puso niya yan eh. No? Ako yan, nagdadrive yan sa si city administrator, mayor siya. Nagdadrive yan sa gabi. Ikita niya sa lansangan. Ang mga katayo lang doon, naghihintay. Sabi niya, hanap tayo ng isang restaurant. Tapos, tawagin sila. Magkapunan, pakainin muna sila. Hindi naman lahat yan makakakuha. So, kahit man lang uwi sila, walang kita, at least, nakapaghapunan naman sila. Tawag namin sa kanila, Yeah. street fighters. Yung nakikipaglaban sa buhay. Para lang suportahan ang kanilang pamilya. Ganun. Hindi nawawala sa kaisipan nila. Sila ang nangangailangan din ng tulong. Lalo pa, sa gabi na sila naghahanap buhay. Sana makita din ng pamahalaan na Pilipino rin sila, mamamayan, kailangan ng malasakit at pagkalinga. Ganyan si Mayor Rudy. Kayak naman. Kaya nga Benny, di ba nabanggit niyo po, yung pagbalik ng Duterte's Kitchen na walang magugutom. It's really a legacy na ipagpapatuloy talaga ng ating partido. Kasi very, very Roby Duterte kasi yung slogan ng Duterte's Kitchen. Walang matutulog ng gutom. And i-relaunch po natin yun kasi continuous pa rin siya, pero hindi na umiikot yung mobile niya eh, yung Duterte's Kitchen. So in some ways, may iba tayong pamamaraan, napunta siya sa ginagawa ng malasakit, na umiikot sa mga ospital, sa mga eskwelahan, tuloy pa rin yun. Pero ngayon, i-relaunch natin to make sure yung lagi bilin ni tatay na walang matutulog ng buto. And ang dami pong gustong makisa at tumulong, pero hindi lang nila alam kung paano at saan at kanino. And we will do yung continue the legacy of TRRD. Sir, pwede pa? Isa pa? Oh, salamat. Kasi pag nagsasalita si Secretary Wendell, naiiyak ako kasi siya yung isa sa pinaka-closest. Kasi administrator ka ng city ng Davao. Panahon pa ng mayor siya, naging presidente. So yung ingat chairman, yung kaperahan ng pinagkatiwala sa kanya, actually it's not the finance Yung pag-allocate ng mga budget is very, very important. Kung tama ba yung pagbabahagi mo at pagpa-allocate mo ng mga budget sa bawat kinatawan or sa mga ahensya ng gobyerno. Baka naman hindi mo tinitingnan yung pangangailangan, baka malakas lang yung isa dyan. Kumpare, kumare, kapitbahay, kamag-anak. Pero nung panahon ni Duterte, walang ganito. Pantay na pagkilala ang pagbaba ng mga budget sa bawat ahensya ng gobyerno. Sir, what is the biggest misconception about how public funds were managed during the Duterte administration? Sir? Wala akong maisip na misconception, no? Dahil sobrang malinaw at napakaliwanag at napakaklaro naman ang pamamalakad niya eh. Lalo tigit sa pagdating sa public finance. Maalala ko lang sa paghahanda ng budget, nagmi-meeting talaga yung tinatawag na Development Budget Coordinating
committee composed of the Central Bank, NEDA, Finance, DBM, at kasama-sama namin ang DTI dyan. So, in terms of this conception, wala akong makita na naging issue yan during the time of former President Duterte. Kung nagkaroon man ng misconception kapanahon na ng pandemya, hindi natin makakailayan dahil naman talagang sobrang napaka-extraordinary ng sitwasyon nun. And certain decisions have to be done. Agarang solusyon. Agarang solusyon ang kailangan. So, during that time of the pandemic, nagkaroon talaga ng misconceptions. Kaya naman talaga dapat maunawaan. At imagine mo, kung hindi si Presidente ang Pangulo, patay na lahat tayo. Aantayin mo pa ba yun? Baka sasabihin naman dyan, paano si Eddie? Eddie sa'yo, Eddie sa akin. Maalala ko lang, in one of the cabinet meetings, sinabi niya, gaano kamahal yan? Saan pa manggaling yan? Kailangan makuha natin yan. Kailangan makipagpunahan tayo sa ibang bansa. Kung hindi marami sa ating mga kababayan ang mamamatay. Yan ang order ko. Extraordinary situation yun. Yes. Talagang kailangan umaksyon ka agad ng gobyerno. Secretary, madagdag ko lang ha. Tama si Secretary, extraordinary po yung sitwasyon na yun, scenario yun. Pero lahat na sinasabi ni Secretary ng panahon ng pandemya na ang tanging kailangan natin ay yung agarang solusyon. Hindi naman siguro misconception, but wala kang dapat ipaliwanag doon kasi yung buhay ng bawat Pilipino binigyan niya ng importansya. At lahat ng ginawa nila nung panahon na nag-uusap tungkol sa magiging plano, solusyon at pagbalangkas ng mga budget, no? Naka-live yan. Naka-televised at lahat tayo sumusubaybay. Walang tinatago kasingku-singkuhan. Di ba, Sek? Nanonood ang taong bayan. Kaya we are aware and updated sa totoong nangyayari ng panahon ng pandemya. And that's really yung isang talagang masasaluduhan mo lahat ng tinatawan dahil wala silang, they cannot say no because the President is nandoon. Present si Presidente. Kahit na panahon ng pandemya na ang ibang mga kinatawan nagtatago